Hello everyone! So now, for today's lesson, we will be discussing the life and works of Jose Rizal in sunny Spain. So before I proceed, let me introduce our team. I am Yashema Kamel Masuka together with my partner Jamrod Munaida. So let's proceed. So after finishing the 4th year of his medical course sa Santo Tomas, nag-decide si Jose Rizal na mag-aral sa Spain. And his elder brother Pasiano and his two sisters Saturnina and Neneng ay kumbaga nag-approve sa desisyon ni Jose Rizal na mag-aral siya sa Spain. So, however, si Jose Rizal hindi na siya nag-seek ng permission ng parents niya kasi alam naman natin, especially si Doña Chodora na sa Santo Tomas ayaw na niyang pag-aralin si Jose Rizal, what's more pa kaya kung sa Spain. So, may mga mission or a secret mission si Jose Rizal kung bakit siya mag-aaral sa Spain or kung bakit siya mag-a-abroad. Is number 1 is para obserbahan kung ano ang kultura ng mga taga-Europe and ano yung kanyang mga lingwahe and their customs, industries, and commerce, and especially the governments or ano yung kumbaga pamahalaan and batas ng mga European nations. So now, we proceed to the departure for Spain. So, yung pag-alis ni Jose Rizal sa Pilipinas papunta sa Spain ay kumbaga isang sikreto para to avoid the detection ng mga Spanish authorities and yung mga pare. So, yung mga teacher niya dati sa Ateneo, yung mga pare sa Ateneo, gave him letter of recommendations to member of their society sa Barcelona. Kaya si Rizal, noong May 3, 1882, umalis siya ng Pilipinas sakay ang Salvadora with the following route na Manila to Singapore, Singapore to Colombo through Suez Canal, and Naples and Marseilles, and then Barcelona. So, yung ginamit ni Jose Rizal na pangalan niya sa kanyang passport ay Jose Mercado. So, ayan, si Pasiano, yung kapatid niya, binigyan siya ng 700 na baon ni Jose Rizal. And then si Saturnina naman, binigyan siya ng diamond ring and binigyan din siya ng allowance of 35 pesos per month was promised by Pasiano through Uncle Antonio. So imagine niyo yung sa halagang 700 sa time na yan is makakapunta ka na ng Spain. Okay, and iilan lang din ang nakakaalam na umalis si Rizal papuntang Spain sa mga kaibigan niya. So, sa Singapore naman, during his voyage, na-observe ni Jose Rizal na yung mga tao and the things around him compared them in those in the Philippines, and he was the only Filipino on board. Kumbaga, siya lang yung natatanging Pilipino sa barko. So, nakita ni Jose Rizal and he was impressed ng mga progress and beautiful sights of Singapore. So, nagstay siya sa Hotel de Paz and he admired the confidence of the natives of Singapore with their government. So, sa pag-stay niya sa Hotel de Paz sa Singapore, nag-visit siya sa mga historical places like Botanical Garden and temples like that and art galleries. So, mula sa Singapore, Rizal boarded to Jamna, papuntang Europe. So, ito yung French steamer na mas larger and cleaner kumpara sa Salvadora na sinakyan niya mula Pilipinas to Singapore. So, he tried to speak French with some passenger which he learned in Ateneo, but unfortunately, the passengers cannot understand him. Kumbaga, hindi siya naiintindihan ng mga pasahero. So, after a week, he reached the Point de Galle that afternoon. So, they sailed and docked at Colombo, Ceylon. So, the steamer crossed the Indian Ocean to Cape Guardafui in Africa. So, ang trip ni Jose Rizal from Singapore to Suez Canal ay hindi naging madali because of stormy weather. So, because of that, Rizal was seasick. And on June 2, sa hinaba-haba ng paglalakbay ni Jose Rizal, by June 2, nakarating siya sa terminal ng Suez Canal. So class, yung Suez Canal kasi
ito yung man-made water which constructed by the famous Frenchman named Ferdinand de Lesseps. So, ito yung mga daanan ng barko at may gate ito. And then, on June 11, narating naman ni Jose Rizal ang Naples. Okay, ang Naples class is the Italian city na, kumbaga, this Italian city pleased him because of its business activity tsaka yung lively people ng Naples, and on June 12, dumaong yung gem na sa French harbor of Marseilles. So, yung Marseilles naman class, dito binisita ni Jose Rizal yung Chateau d'If na kung saan where Dantes, hero of Count of Monte Cristo, was imprisoned. So, nagstay si Jose Rizal dito sa Marseilles na to for 3 days. So, in-enjoy niya yung bawat araw ng pag-stay niya sa Marseilles. And then, noong June 16, 1882, narating ni Jose Rizal yung Barcelona. So, dito naman, Rizal found Barcelona was the great city. Bakit? With the atmosphere of freedom and liberalism, and people was open-hearted and hospitable and courageous. And then yung mga tao dito sa Barcelona ay dating naging kaklase rin ni Jose Rizal sa Ateneo. They threw a welcome party para kay Jose Rizal sa Plaza de Catalunya. So, ayan yung nangyari kay Jose Rizal sa pagpunta niya sa Barcelona. And then, nag-move si Rizal na mula Barcelona, nag-move siya sa Madrid. Pero bago yan, si Rizal, naka-receive siya ng sad news about the cholera na lumalaganap sa Pinas that time. Which is in September 15, 1882, naka-receive siya ng letter mula sa kapatid niya si Pasiano na yung mga tao daw o yung mga kababayan niya sa Calamba ay nagkakaroon ng afternoon novenas para ipagdasal na sana mag-stop na yung paglaganap ng sakit na cholera. And aside from that, naka-receive rin siya ng news kay Chingoy, which is si Jose M. Cecilio, na yung kanyang minamahal na kasintahan na fiancé na si Leonor Rivera ay unti-unting naging payat. Dahil nga sa miss na niya si Jose Rizal. Kasi LDR sila, yung relationship nila that time is LDR. And so, dahil sa advice ni Pasiano, so, Rizal left Barcelona in the fall of 1882 and established himself in Madrid. So, yung Madrid, ito yung capital ng Spain. And then, sa Madrid naman class, si Jose Rizal ay nag-enroll sa Universidad Central de Madrid or Central University of Madrid on November 3, 1883, which is pinagpatuloy niya lang din yung course niya sa Santo Tomas na Medicine and Philosophy and Letters. So, habang nag-aaral si Jose Rizal, he also took painting and sculpture at the Academy of Fine Arts of San Carlos. So, ayan. And aside from that, Rizal also took private lesson in French, German, and English. Sa pamamalagi ni Jose Rizal sa Madrid, yung klase ng buhay niya doon ay tinawag na Spartan life. So, ano yung tinatawag na Spartan life? Spartan life is yung kumbaga, ito yung buhay na disiplinado and strict kasi yung kasi yung pera niya ginagamit niya lang pambili ng foods, pang-clothing, pambayad ng tinitirhan niya, and yung mga pambili niya ng books, ganyan. And in-spend niya yung time niya sa pagbabasa ng libro, pagsusulat sa boarding house niya, and also attending reunion kasama ng kanyang kapwa Pilipino. And also the practicing fencing and shooting. So that's all my part. Thank you for watching.